Getting rich quick ay goal para sa karamihan. Pero importanteng i-approach ito ng may caution at realism. Ang mga high return investments, pag-build ng mga successful businesses ang ilan sa mga example nito. However, yung ganitong path ay mataas ang risk. Walang magic formula sa journey ng pagbibuild ng wealth, pero may mga proven steps at strategies na mag increase sa chances mo. Hi everyone, ako si Juan at ito ang 7 realistic ways to build wealth. Number 1, create your financial blueprint. Magpakatotoo tayo sa pagbuo ng wealth. Kailangan nito ng plano. Ang blueprint mo para maabot ang rich life na pinapangarap mo. Kalimutan mo yung mga general na advice na nakikita mo kung saan-saan. At isipin mo kung ano ba talaga ang gusto mo. Gusto mo bang maging debt-free o walang utang? Gusto mo ba ng sarili mong lupa at bahay? O kaya makapag-retire at 40 years old at ma-enjoy ang buhay mo? Dapat yung plano mo ay kasing unique ng fingerprint mo. Mag-umpisa ka sa pagsiset ng clear goals. Short term tulad ng pagbili ng magandang camera at long term tulad ng pagkakaroon ng sariling kotse. Maging specific. Imbes na sabihin mong gusto ko makaipon ng malaki. Mag-set ka ng exact number kada month. Hindi tayo nangangarap lang dito. Nagsiset tayo ng real at achievable goal. Unexpected ang buhay. Siguraduhin mong handa ka sa mga bigla-biglaang pagbabago at matuto kang mag-adapt. Lumaki ang sweldo mo? Nice! Ngayon i-adjust mo yung savings plan mo. Biglang nasira ang sasakyan mo? Mag-adjust ka pa din. Okay lang na hindi ganun ka-complicated ang mga plano mo. Keep it simple, straightforward, at action-oriented. Number 2, save as soon as possible. Pagdating sa pagbibuild ng wealth, meron tayong isang golden rule. Start saving at start now. Kakampi mo ang oras sa pagbibuild ng wealth dahil sa power ng compounding interest. The sooner you start, the more nalalago ang pera mo. Isipin mo na lang na ang kada piso na sinave mo ngayon ay mga empleyado mo na walang sawang nagtatrabaho para sa'yo para maabot ang mga financial goals mo. Ang pag-save ay hindi lang para sa future mo. Oo, at para ito makapag-retire ka at ma-achieve ang malalaking goals mo, pero gumagawa din ito ng malaking room of error just in case na may unexpected na mangyari at bibigyan ng present self mo ng peace of mind. Mag-start ka kung ano ang kaya mo. Kahit ang maliit na amount na in-invest consistently ay kaya mag-snowball hanggang sa malaking value over time. Gawin mong automatic ang pag-invest. Mag-set up ka ng mga automatic na transfers sa mga account mo tuwing kumikita ka na parang naka-autopilot. I-try mo at magugulat ka kung gaano kabilis ito lalaki nang hindi mo namamalayan. Number 3, prioritize debt management. Let's face it, ayaw nating madubog sa utang. Ang pagmamanage, pagbabayad o pag-iwas sa pag-utang ang dapat na priority mo sa iyong wealth building strategy. Bakit? Kasi kada piso na binabayaran mo ay empleyado mo na hindi tumutulong para mapalago ang mga savings at investments mo. Hindi lang ito tungkol sa pera. Tungkol din ito sa freedom mo. Freedom sa financial stress para mabuo mo yung mga pangarap mo. May mga utang na kailangang i-prioritize tulad ng mortgage at credit card. At ang key dito ay ang wais na pag-handle nito. Mag-set up ka ng debt repayment plan na effective sa iyo. Maaaring gamitin mo ang avalanche method kung saan inuuna mo yung mga utang na may pinakamatataas na interes o ang snowball method kung saan inuuna mo ang pinakamaliliit na utang para sa mga quick wins. Kahit anong method ang gamitin mo, maging committed ka. I-automate mo ang payments as much as possible. Kung may extra cash ka galing sa bonus o galing sa mga racket mo, i-consider mo ilagay ito para mas mapabilis ang utang mo. Number 4, boost your income. Ang pagbo-boost ng income mo ay parang paglalagay ng rocket fuel sa wealth building journey mo. Mag-start ka kung nasaan ka. Sa trabaho mo. Meron bang opportunities para ma-promote ka at lumaki ang income mo? Huwag kang mahiya humingi ng increase sa sweldo mo kung sa tingin mo ay deserve mo naman ito. Backupan mo yung request mo ng mga achievements mo at market research na din. Kung wala nang room para mag-increase ang current income mo, maaaring mas beneficial kung lumipat ka na. Maghanap ka ng similar position sa industry mo na nag-o-offer ng mas magandang salary at growth potential. Tandaan, switching jobs is one of the fastest way to increase your income. Maaari din namang mag-acquire ka ng mga bagong skills at certification para mas maging valuable ka sa market. Maging online course man yan o isang buong degree, education is one of the biggest investment with high return potential. Ngayon, pag-usapan naman natin ang side hustles. Sa current na ekonomiya ngayon, lahat ay possible.
Mula sa pag-freelance hanggang sa pag-i-start ng small business, maghanap ka ng something na naka-align sa mga skills at schedule mo. Hindi ka lang kikita ng extra, gagawa ka pa ng diversification sa sources of income mo. Number 5, build an investment strategy. Ang pagbibuild ng wealth ay hindi lang pagsisave ng pera. Ito ay making your money work for you. At dito pumapasok ang investment strategy. Ang investing ay ang ticket mo sa power of compounding. Dito mo magagawang palaguin ang naitabi mong ipon. Diversification ang isa sa pinakakilalang investment strategy. Sabi nga, don't put all your eggs in one basket. Ikalat mo ang mga investments mo sa iba't ibang types of assets, stocks, bonds, real estate o yung mga lumalaking investing opportunities tulad ng crypto. Nare-reduce ng diversification ng risk. Kung may bumagsak ka mang investment, yung iba mong assets sa portfolio mo ang magbabalance dito. Ang investing ay hindi set it and forget it deal. Dapat informed ka sa kung anong trend ng market at i-adjust mo ang strategy mo kung kinakailangan. Pero, iwasan mo yung mga biglaang reactions dahil sa mga short-term market fluctuations. Maging matyaga at stay committed sa strategy mo at makikita mo na ang mga investments mo ang bubuo ng mga pangarap mo. Number 6, plan for emergencies. Sabi nga, life is full of surprises at hindi lahat nangyayari pabor sa atin. Yan ang dahilan kung bakit mahalaga ang magkaroon ng emergency plan. Tignan mo to as financial safety net na handa kang iligtas just in case na may unexpected na mangyari sa'yo. Mag-start ka sa pag-build ng emergency fund. Ang rule of thumb ay magkaroon ng 3 to 6 months of living expenses. Ang fund na to ay dapat madaling ma-access tulad ng isang savings account pero separate sa mga regular na checking account para hindi ka ma-tempt gumastos. In addition sa emergency fund, make sure na meron kang appropriate na insurance para sa'yo. Maliligtas ka ng health, life at property insurance just in case na nagkaroon ka ng accidents, illnesses o yung mga hindi natin mahuhula ang pangyayari. Bibigyan ka ng peace of mind ng emergency plan. Kung alam mong ready ka sa mga unexpected na mangyayari sa buhay mo, mas makaka-focus ka sa pag-build ng wealth mo. Hindi lang ito tungkol sa pag-protect ng finances mo. Tungkol din ito sa pag-protect ng mga future plans mo at dreams mo. Number 7, seek financial advice. Isang malaking adventure ang pag-build ng wealth. At minsan, kailangan mo ng guide. Ang paghingi ng financial advice ay magbibigay ng clarity, direction at boost sa pag-build mo ng wealth. Maging nag-uumpisa ka pa lang, may kinakaharap na complex situation o naghahanap ng paraan para ma-optimize ang investment strategy mo, mahalagang magkaroon ka ng professional advice. Ang isang magaling na financial advisor ay matutulungan kang gumawa ng informed decisions, avoid costly mistakes at magkaroon ng tailored plan na sakto sa financial situation mo at goals mo. Mahalaga din na financial literate ka. Stay informed, ask questions at mag-subscribe sa ating channel para sa more finance at investing tips. Sabi nga, the single most important factor to getting rich is getting started, not being the smartest person in the room. Astig pakinggan pero cornerstone siya sa pag-build ng wealth. Lahat ng tip, strategy na nabanggit dito ay walang halaga kung hindi ka mag-i-start sa sarili mo. Hindi mahalaga kung hindi ka financial wizard o hindi mo pa alam lahat ng dapat mong gawin. Ang mahalaga ay ginawa mo ang first step para ma-achieve yung goals mo. Kung nagustuhan mo ang video na to, comment your thoughts below at yung mga topics na gusto niyo i-cover natin in the future. Bye!